Si Sandro Marcos yung kauna-unahang pumirma sa impeachment ni VP Inday. Reaction niyo po. Well, ang dahilan daw niya ay dahil dun sa sinabi daw ni VP Inday tungkol sa lolo niya. Ang tanong ko lang naman is, 30 years kung binabalahura ang pamilya nyo ng mga taong kakampi mo ngayon. Nasaan yung outrage doon? So, ang alam ko, ang mga Marcos, they can roll with the punches. Tignan niyo si Amy, hindi naman yan gumaganti eh. Si Presidente, nung siya po ay senator or ibang posisyon na hawak niya, hindi yan gumaganti. Pag naririnig niya yung mga masasamang batikos sa kanya, ang sinasabi lang niya, hayaan mo na lang sila. So, ang tanong ko, nagbago na ba ang Marcos policy dahil nagpresidente na si BBM? Tumatakbo, di ba? Para mas masaya kayo ngayon at suporta na lang. Hindi na lang kasi ang suporta eh. Tama. Halimbawa, pag sinusuportahan natin si VP Inday o si dating Pangulong Duterte, ano yun eh, expression yun ng pasasalamat eh. Lalo na sa dating Pangulo. Ang dami niyang nagawa para sa atin. Ano ba naman yung pagtanggol natin dun sa hindi mga makatarungan na paratang sa kanya? Gayon din kay Inday Sara kasi nakikita naman natin tuloy-tuloy lang talaga ang trabaho niya. Eto na nga ini-impeach na siya, tuloy pa rin ang trabaho sa kayo nakakita ng ganon. So, ang feeling ko is kailangan ko talaga suportahan yung mga nakita natin na tunay na serbisyo sa bayan. That's the least we can do for them. Kasi sa totoo lang, thankless job yung maging gobyerno eh. Ang daming nakatingin sa'yo, ang daming hindi mo pwedeng gawin. Konting mali sa ginagawa mo, may admin case ka, pwedeng may criminal case ka. Tapos, yun nga, kitang-kita ka ng mga tao and you have to keep explaining. So, kailangan yung transparency. So, sa gitna ng lahat nun, tuloy-tuloy pa rin sila. So, si PRD also out his presidency, ang daming batikos. Pero ang dami pa rin natin naramdaman na servisyo. Pwede naman siyang magsabi na, ito binigay ko na sa inyo, banjing na siya, di ba? May accomplishment na siya. Pero in all of the 6 years, nag-guide pa niya tayo out of the pandemic. Parang ang liit na bagay na suportahan sila. So sana lahat din po na nakaramdam ng mas magaan na buhay sa panahon ng dating Pangulong Duterte at sa mga nakakakita dun sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ni VP Inday, konting suporta at pasasalamat lang. Hindi nila hinihingi ito Sila mismo wala silang hinihingi sa atin. Ako na lang yung nagsasabi, baka naman pwede natin ipakita at paramdam sa kanila yung kahit konting barya, konting sukli dun sa mga nagawa na nila sa atin. Pero pa sa mga sarili ko, maraming nagmamahal kay PRD. Oo naman. Marami. Tingnan nyo nga yung backlash dun sa impeachment. Tingnan naman ng social media. Ako, ibang mga kongresista, nagsasara sila ng comment section. So, dahil sobra ng nega. Naintindihan ko naman na nakakakaba, tsaka masakit din yung mga salita. Ngayon ba man, sana naintindihan din nila na ganito ang mga tao kung sakaling hindi nila na-consider yung lalim ng affection natin para kay FPRD at tsaka sa kanyang anak. Ngayon, mag-isip-isip sila. So, ang isa pang kailangan natin tignan ngayon is karamihan sa mga kongresista na yan, either sila yung tumatakbo for re-election, tumatakbo ng ibang posisyon, o may mga kamag-anak na tatakbo in their stead. Nananadya yan. So, diba? Intindihan nila na importante ang feedback na galing sa taong bayan. Kung ayaw nila tayong naririnig na galit, pagbabayaran din yan later on sa election. Ganun lang po yun. Yung napanggap din daw sa survey, kaya mag-practice na sa mag-inigat siya taong bayan. Karapatan natin. So ito yung tinatawag, isa sa mga political solutions. So ang political solution po ay hindi tayo nag-file ng kaso dun sa ginawa nila. Well, merong iba, of course, magpa-file ng kaso. Pero ang ganti ng ordinaryong mamamayan ay sa eleksyon. So, ang hinihikayat ko, huwag pong kakalimutan, pagdating ng eleksyon sa 2025,
lahat tayo mag-participate. At bantayan din po natin, since nag-vlog naman lahat kayo, bantayan natin yung mga lumalabas. Hindi naman, nakikita naman natin yung ibang mga nagko-conduct ng mga exit interviews. So, bantayan din po natin yung mga nagsasabi kung ano yung binoto nila at tingnan natin kung nagtutugma. Also, bantayan din po natin yung mga DDS. Alam naman natin na marami tayo. So, alam din po natin yung outcome dito should reflect yung ating mga hinanaing at saka yung expressions natin. Ang hindi nila tanggal sa atin, ang DDS, totoo, di natin kailangan ng mga troll farms. Okay? No matter what they say, talagang solid ang DDS. Solid ang mga sumusuporta sa pamilyang Duterte. Solid ang sumusuporta sa dating Pangulo kay VP. So, pasalamat din po ako at active na active ulit kayo. Balik natin yung 2016. Ha? Yes. Ngayon, 2016, may dayaan na yun eh. At least yun na naririnig natin, di ba? Naririnig natin na may mga attempt ang kalaban ni PRD, ang yaman. Tapos incumbent, nakaupo. Yung sinusuportahan ng gobyerno yung kalaban ni PRD. But in spite of all that, tignan nyo, ang laki pa rin ang panalo niya. So, importante yun. Taong bayan yun. Ngayon, tayo yun. So, huwag niyong kakalimutan na yun. Nagawa na natin noon, gawin natin ulit. Nakita natin na isulong yung impeachment. Kahit ganit ang mga tao, kahit hindi tayo sa ngayon, tutol na tutol tayo doon, baka ganun din ang gawin nila sa People's Initiative. So kung may People's Initiative, vote no. No. Okay na. Kami nga unang humirit na, nung nakita namin yung, hindi ka mali ito, nung una wala pang naniniwala matulog kakatotoo. Sight! Ma'am, reaction lang sa si Sandro Marcos yung kauna-unahang pumirma sa impeachment ni VP Inday. Reaction niyo po. Well, ang dahilan daw niya ay dahil dun sa sinabi daw ni VP Inday tungkol sa lolo niya. Ang tanong ko lang naman is, 30 years kung binabalahura ang pamilya niyo ng mga taong kakampi mo ngayon. Nasaan yung outrage doon? So, ang alam ko, ang mga Marcos, they can roll with the punches. Tignan niyo si Aimee, hindi naman yan gumaganti. Si Presidente, nung siya po ay senator or ibang posisyon na hawak niya, hindi yan gumaganti. Pag naririnig niya yung mga masasamang batikos sa kanya, ang sinasabi lang niya, hayaan mo na lang sila. So, ang tanong ko, nagbago na ba ang Marcos policy dahil nagpresidente na si BBM? Magpaghiganti na po ba kayo? Kasi dati hindi kayo ganyan. At kung maghihiganti rin lang naman po kayo, bakit yung 30 years okay lang? Pero si VP Inday na isa lang ang sinabi na hindi pa seryoso at done out of emotion. Parang masyado namang glaring yung pagkakaiba. Hindi ko tinatanggal. Tao naman si Kong Sandro. Naiintindihan ko bakit masamaan niya sa sinabi. Pero maliwanag na ang basihan ni Kong Sandro ay hindi kung may ebidensya o wala. Hindi kung may ginawang mali si VP Inday o wala. Ang nakita lang niya ay yung personal niya. So sabi niya, based on his feelings, siya yung unang pumirma. Hindi po ganyan ang gawain ng isang public official. Bata pa naman si Kong Sandro, matututo yan. Ngayon pa man, kailangan i-point out natin, Kong Sandro, hindi tama yun. So, pakisabi na lang po sa kanya. Hindi naman tayo yung type, hindi ako yung type na, pupurahin ko siya or anything like that. But it would be nice to remind him na for 30 years, ang Marcos policy was, hayaan niyo na lang sila. Hindi na yan hayaan sila. This is vengeance. And nakikita na ginagamit nila yung power to commit it. Thank you, ma'am.